Okay, Kevlar GX5. Bali, ayan yung negative ng speaker natin at saka negative din ng tester. So, power on natin. May power naman siya, umaandar yung pan. Ang problema niya, ayaw mag-switch yung relay. So, unang chinik agad natin dito yung supply kung meron. So, meron naman siyang negative 46. Tapos, sa kabila, yan, meron din positive 46. Tapos, check natin yung output kung may DC out. Kaya, so wala, okay. Yung kabila naman, ito. Ayun, merong 44.86 na DC out. So pag ganyan mga boss na hindi naman putok yung fuse, malamang sa malamang dyan ay pwedeng buot pa tong mga power transistor. Kasi kung may shorted dyan, matik yan puputok yung fuse. So pag ganyang may DC out kahit mataas, ang experience ko dyan ay dito mga differential. Minsan kinakalawang or naglilik na yung mga transistor. Kadalasan yan ina-actual kong palitan para So ngayon ang gagawin natin dito ay kakalasin natin. Tapos mag-focus tayo sa isang channel. Yung isa naman kasi walang DC out. Yan. Sabi kasi ng may-ari, may ugong daw to. Pero ngayon ang tinisting natin hindi na gumagana yung relay. Dapat pag power on mo niyan, magsiswitch yan. So maraming dahilan kung bakit hindi na gumagana yung relay. Isa na dyan yung pag may nadetect silang DC out. Pag may nadetect na DC ay hindi na siya. Saan ba yung DC? Wala kasi dapat DC out yung speaker out. Ito kasi speaker out na niya pati itong isa. So dalawang channel lang naman yan. So ano gagawin natin dito? Kalasin tapos asan bang nito? Tornilyo. Ito kinalas ko na pala to nung nakaraan kasi in-estimate ko to o kumbaga nagbigay tayo ng initial estimate dito. So dito, focus muna tayo sa transistor. Patayin natin. So tingnan natin. Kadalasan kasi niyan kinakalawang lang yung mga transistor. So ayan nga, may kalawang yung may kalawang nga yung paa. Ilawan natin. Ayan So pag ganyang may kalawang yung paa, kadalasan yan pinapalitan ko na lang. Tapos testing uli. Tapos titingnan natin yung board kung may signs of repair na. Okay? Panimula, nagpalit tayo dito ng dalawa. Ito kasi may kalawang na yung paa. Ayan. So sa differential muna yung pinalitan natin. Ayan. Gaya lang, pag power on ko mga boss, meron pa rin DC out. Siguro para makasure, ihang ko muna yung mga power transistor. Ayan Punta tayo dito. Tapos ito. Linya, ayan. Meron pa rin itong channel na to. So troubleshooting pa tayo uli hanggang sa mahanap natin yung sira. Ganun naman ang kadalasan gagawin sa mga ganito. Okay, so mga boss, ito yung Kevlar na ginagawa natin ngayon. Itong dito, yung apat kasi may kalawang na yung paa, pinalitan natin. Tapos itong iba, kinalas ko isa-isa. Nakita natin dyan yung may trouble ito. D667. Ito yan, napalitan na natin. Inisa-isa ko kasi ito ang ginawa ko dyan, pinull out ko to. Pati itong pati nga power transistor para makasiguro. Dito, pinull out ko din para ma-check. So ipapakita ko sa inyo. Papakita natin dito. Ito yung pinaka problema niya. Kaya So tingnan nyo sa tester, naka times 10 tayo. Balik rin natin. Tingnan nyo yung reading lapit natin. Dito, yan. Tapos tingnan nyo kaibahan niya. 'Di ba magkaiba ng reading? Yung base collector at saka base emitter, ayan So tingnan nyo dito, sa 10 na lang kayo magbase. Emitter, collector. So kuha tayo ng bago para may demo ko sa inyo. Sana ba yung natin dito? Ako mga boss,
Meron tayong bago dito. Hindi ko mahanap. Andito yung naghahalokay tayo ng mga pyesa dito. Ayan o. Iniisa-isa ko. So nakakuha na tayo ng bago. Kumbaga, ito. Kumbaga ikukumpara lang natin. Meron tayong D667 na bago. Ikumpara lang natin. Para makita nyo yung kaibahan. So maganda minsan na halimbawa kung hindi kabisado, meron kang bago, pangkumpara mo kung medyo nagdududa ka, balik rin natin. So tingnan nyo yung reading niya sa tester. Dito tayo. Yan. O same sila ng reading. 'Di ba? Dito, yan. Ayan. So magkaiba na sila ng reading kaya medyo leaky na yung ganito. Kung hindi gaanong madetalye o hindi mo mapansin, hindi mo mahalata na sira na. Ngayon, susubukan natin kung tama yung hinala natin na sira. So ibalik muna natin itong mga pyesa. Kabit muna natin dito. Yung supply lang muna. Kasi kinalas ko to. Okay. Kinalas natin. Ayan. Tapos, ayan. Ito naman yung analog natin o digital natin. So ito yung section na ginawa natin. Aabangan natin dyan kung ano. So power on ko na muna. Check natin kung may... Uy, nag-switch na yung relay mga boss. Ibig sabihin, ayos na siya. So yan na yung DC out niya. Sa kabila, okay. So gawin natin dyan ay hindi natin ito makakapag sound check. Kasi madaling araw ngayon habang ginagawa natin. So gagawin natin, bukas na natin yan isa sound check. Pag kasi tulog pa mga tao, makakaistorbo tayo. So yun lang muna mga boss. Kita nyo yung trouble. Bukod dun sa kinalawang na kasi yung paa nito eh. Kaya pinalitan na natin. Ang pinaka main trouble talaga niya ay ito. Itong transistor na to. Okay? So ibabalik ko muna yung power transistor. Tapos lilinisin din natin ng bahagya yung pupunasan natin. Tulog ko mga boss, tanghali na tayo nagising. Tinisting ko agad to pagkakain ko. Okay na. Yan. Okay na. So yung pinakasira lang talaga sa mga magtatanong, ito. Pero hindi sa lahat ng oras mga boss ito ang sira. Sa mga gagaya at magdi-DIY, hindi porkit ganito yung trouble na may DC out, bubunutin nyo to at saka papalitan, okay na. Kailangan pa rin po mag-troubleshooting. Kailangan pa rin talaga i-tester muna bago magpalit. Unless kung kinakalawang talaga, yun. Kailangan talagang i-check muna yung pyesa. Yung DC out kasi maraming source yan o maraming posibleng dahilan. Una dito, pwede dito sa mga driver transistor, power transistor, pwede mga boss. O kaya may sunog na resistor, pwede rin magka DC out. So kailangan talaga sa pagre-repair, troubleshooting at saka kailangan alam nyo kung paano mag-test ng pyesa. So this time, natumbok natin yung sira. So hanggang dito na lang mga boss at ayos na tong amplifier na to. Mag-move on na tayo sa susunod nating gagawin. Okay? Hanggang dito na lang yung video natin at shoutout po sa inyong lahat.